Alright, so bago tayo mag-umpisa, Fred, pwede ka magpakilala muna, Fred, sa mga followers ko. Sige. First of all, ako si Fred Gasmena. I'm binom dati sa Fairview Stakes sa Pilipinas. And we moved here in Canada 2015. 11 years kami ngayon, this 26. Oo. Nauna pala kayo ng mga 1 year sa amin. Ay, ganun. Yes. Ang kaganda lang dito, after 3 years you stay here in Canada, citizen ka na kaagad, you apply citizenship. Mabilis dito. Nakapunta kami rito, yung tinatawag nila na Provincial Nominee Program. So, can you tell us more anong ibig sabihin yan? Mag-apply ka sa through sa government, sa ang tawag nila rito yung Immigration Canada. Mag-apply ka doon online. Dapat may sapat ka na education, work experience, training, ano pa ba yung gana? At least, point system siya eh. Point system. Tapos meron kang at least yung show money mo sa bank, 10,000, and bawat independent mo, 5,000 each. Okay. Yung ano rito. Tapos i-approve pa nila yon kung titignan nila kung maka-qualified ka dun sa ang tawag nila, Provincial Nominee Program ng Canada. Pero for my listeners and viewers, the reason why I catch up with Fred because binalitaan niya ako ng very shocking shocking news, no? And he told me about his journey of surviving a colon cancer. So, can you tell us more about it, Fred? Ano yung mga kailan mo nalaman at ano naging naging process noon and procedure, and then eventually where you are right now. Tinatawag na ngayon na Miracle Man. Miracle Man ang tawag sa'yo? Ano ba tawag? Miracle Man ang tawag sa'yo sa ward. Okay. Pwedeng pakishare sa amin, Fred? Na-diagnose ako ng cancer na February 2023. Oh. Actually, ano pa lang sa akin yun, wala akong symptoms eh. Wala akong symptoms. Ang naramdaman ko lang sa sarili ko, medyo nanghihina ako. Nanghihina ako, and then pabalik-balik ako doon sa family doctor ko. Wala naman siya binabanggit na Tapos, naramdaman ko ng pinakamatindi kong naramdaman. Para kung sumasakit na tiyan ko, parang ulcer. Ulcer. Tapos nag-walk-in clinic na ako. Mabuti pa yung walk-in clinic ko, nag-recommend ka agad sa akin. Sabi ko, yung uli kong mayroon na siyang dugo doon sa poop ko. Sabi yung walk-in clinic na doctor, sabi niya, I recommend you sa specialist. Tapos yung nakita nila, tapos kinulos, nirecommend ako sa specialist, colonoscopy na ako. Colonoscopy. That was March, nalaman nila, tapos meron pa siyang ultrasound, meron pa silang CT scan. That was talaga na-shock ako, na sabi ng doktor, you have a stage 4A colorectal cancer, and then your cancer is very aggressive. Sabi ko, maybe you live just a few months or 6 months. Sabi sa akin gano'n. Sabi ko na. Sa'yo yan personally? O sinabi sa asawa mo? Sa akin mismo. Sa akin na mismo. Sabi ko na-shock ako. Sinabi ko ayaw ko sabihin sa misis ko. Pero sinabi ko na kasi na-shock na ako. Tapos sabi ng doktor sa akin, since your cancer is aggressive, dapat yung treatment natin aggressive din. After ng March, in-schedule kaagad ako ng operation ng first operation ko yung April. Lang yung
talagang mabilisan eh. Yung inano lang nila, medyo puno din dito yung ano eh, yung mga bed ano dito, alam mo naman dito sa mag-antay ka lang, pero na-prioritize nila ako sa ospital. Yung operation ko, nilagyan ako ng bag, tapos inoperan ako kasi yung cancer ko na nag-metastasize na sa ano, sa liver. Sa liver. Meron na rin sa liver. Mhm. And then after yung kinabitan ako, that was April yung operation ko. After ng operation, pinapahinga lang ako. And then April, May, 1 month straight radiation. Matindi. Yung isasalang ko doon sa malaking isasalang ko doon na kaiba talaga. Araw-araw yung radiation ko. For how many days? 1 month. Oh. 1 month na araw-araw. Ang pahinga ko lang pala Sabado, Linggo. Pero within parang 25 days din pala. Pero within 1 month. Radiation with with chemo pills na 3. Yung pang chemo din na ano. So sabay yan, sabay. Sabay na chemo pills. Tapos after that, medyo halos nasunog na yung hirap na hirap na nga ako umihi kasi dito nga sa abdominal yung tinarget nila eh. After that, pinahinga muna ako ng mga 1 month uli. Ayun, na naman, chemotherapy na naman. Yun ang ayaw ko na maulit yung chemotherapy, pinakamahirap yung chemo. Yung first chemo ko, medyo okay pa. Ang chemo kaysa radiation. Mas okay pa ang radiation kaysa chemo. Parang nakayanan pa ng katawan ko itong chemo. First chemo, medyo okay pa. Yung second chemo, halos bibigyan na ako. Malakas yung Pag umuwi ako sa bahay, yung pangako, naka parang, tapos, hindi ako makahawak ng lamig. Pag umawak ako ng malamig, nakukurente yung yung kamay ko. Tapos, i-schedule na ulit ako sa third chemo ko. Hindi ako ma-schedule kasi yung blood rate ko, yung third mababa. mo, kailan na? Siguro, mga halos 1 month na rin bago ako na-schedule ulit ng chemo. After ng chemo na yun. So, 2024? 2025? That, na yan, 2020 May, 23 May, yan? August, mga July siguro, July mga ganun. July yung 2023. 2023. Okay. Basta within that year, ang bilis ng ko. And then, inoperano ulit ako, nilagyan ako dito, kasi yung pinutol din yung yung colon ko, tinanggal yung cancer. Parang putol na. Yung kinabitan ulit ako dito sa kanan ko pala. Dito pala yung unang colostomy bag ko. Ang tawag dito, ileostomy bag naman. Dito sa small intestine. Kasi gusto papahingan yun. After dyan, nakapagpahinga ulit ako. In-stop na yung yung kasi di nga kinaya ng katawan ko yung chemo. Yun, inopera na ako sa ngayon, dito sa liver ngayon. Binuksan ulit. Na yung sugat mo dyan, okay na yan? Okay na, pwede ba ipakita? Sige daw. Ito na siya. Yung, na ito? Inopera na ako ng November 2024. 2024 yung opera sa akin. Yung halos yata halos 8 hours ako inoperahan yung kaya first time in my life nakatikim ako since bata ako hanggang ngayon ko lang natikman yung makumpay sa ospital. Na halos nilabas ako sa ospital yung from recovery room, dinala ko dun sa ward. Andun yung nag-start yung Calvary ko sa ospital. Grabe yung first day ko sa ospital. Yung ginagamit nilang anesthesia na para kung na-high.
Oo. Tatlong araw ko, ay sabi ko, pwede ba tanggalin mo na lang. Kasi pag mag-start ako pumikit, nahain na ako, iba na yung tingin ko sa kwarto ko. Oo. Ang tingin ko minsan bamboo na, minsan nasa forest na ako, minsan nasa Pilipinas ako. Grabe yung ano, ang tindi yung ano, yung morphine ba yun? Oo. Yung ginagamit sa mga sundalo na ano, na pang Oo. anesthesia sundalo pag sa gera. Ang tindi. In-stop ako noon. In-stop, sabi ko, pwede na, ano na, yung pills na lang inumin ko. Dahil, Oo. para, ayoko na eh. Yun na. So, Tapos, ano yung ano, Fred, yung during the operation, during the chemo and everything, ano yung tumatakbo sa isip mo? ano, talagang lumalaban ako. Sabi ko, sana bigyan pa ako ng another chance. Yun lang Hmm. talaga. Hirap talaga ako yung ano, sa yung chemo lahat. Hirap na ako. Parang, Oo. ano, ano eh, napayak tuloy ako. Sige lang, okay lang yan. Kumakanta na ako ng mga, ano, yung Abide With Me, yung mga ganun, yung pansimpana, no? Oo. Grabe talaga, grabe. Grabe yung pinagdanan ko na ngayon nalampasan ko. Sabi ko, nakayanan ko pala yung Hmm. nakayanan ko. Ang hirap. Isipin mo, wala kaming history ng ano, colon cancer. Saka, I don't know. Tinanong ko sa doktor, bakit nagkaganit? Sa ang ano lang nila, genetic eh. Oo. Sila may sagot na iba eh. Genetic lang. Yeah. Siguro, parang mayroon din ako regret sa ano ko, sa family doctor ko. Siguro way back 2022 kasi ano ako eh, ano ako eh, maano ako sa sarili ko eh, mahalaga ko. Every year, twice ako nagpapa-check up, comprehensive check up. Na ano ako, na-stoltis ako nung 2022, wala namang nakita dun sa ano lang yung yung stool test lang, Oh. wala namang nakita, negative eh. Tapos suddenly, 2023, nagkaroon ako ng ano, ng stage 4 kaagad. Sabi ko sa doktor ko, siguro kung ni-recommend mo sa akin ng colonoscopy, baka di Ginawa. ako inabot ng stage 4. Baka mga pulip-pulip lang doon na ano, hindi na yung alay, hindi ko ano yan, hanapin ko sana yung sa CT scan. Kung makita mo din sa CT scan ko talagang Talaga. lalaki. Hmm. Nagulat na nga yung doktor, bakit ganun kalaki? Na ano talagang Aggressive talaga. aggressive talaga. Yeah. The reason makarelate ako sa iyo, ano, Fred, dahil yung kapatid ko at age 50 na ano din siya, na diagnose siya na ano, and then he was given like 6 months din, pero tumagal naman siya ng mga 3 years. 3 years lang. 3 years siya bago siya namatay. So ito sa ano, sa US noong 2016, namatay siya 2015 Sa, ng dyan sa US. nasa US na siya, October 31st, 2015 siya namatay. Yeah. Yung nga sabi ng doktor, yung maliit ang chance pag stage 4. Ang Mm. ang survivor ko ngayon, itong 2 to 3 years, medyo malaki yung recurrent, 60 to 80%. Sabi ko, di ba lang naging 50-50? Di ba lang naging 50-50? Either 2 to 3 years, may possible na bumalik. Yung nga yung ano nila. Pero kung makalampas ako ng 3 years o 4 years, o pag 5 years daw, ang ang balik niya 5 to 10% na lang. Parang safe ka na pag 5 years. Yung nga pinagpipray ko, sana lumampas ako ng 3 to 4 years. Maabot ko lang yung 5 years. Medyo safe na ako doon. So ano ang status mo ngayon, Fred? Ano ako, surveillance ako every 6 months. Okay. Yung CT scan ako, yung blood works, yung SIA, yung tinatawag nila yung tumor marker. Na ano, maganda dito eh, kasi mismo ikaw na pinapadala ng sulat. Ayan, maka-schedule ka na sa ano. Last month, galing ako dun sa mga surgeon ko. Bali, ilang doktor ko rito. 2 surgeon, 3 oncologist. Yung sa Sa cancer. radiation,
sa medical, saka yung sa operation, tatlong ano. Saka ang pinaka masama lang kasi, dati wala akong sakit. Wala Mm. wala akong diabetes o sugar o wala akong ano. Ngayon naglabasan na. Lately, medyo tumaas yung cholesterol ko. Kailangan ko na mag-maintenance. Dati wala akong maintenance. Okay. Kaumpisa ko lang mag-maintenance kahapon. Kasi yung nalaman nila, mataas palagi yung BP ko, pero wala naman akong naramdaman. Oo, ganun talaga yan. Kaya nga sa Pilipinas, yung mga kaibigan natin doon na denial sila ba? Kasi Mm. inom na ako ng maintenance at age 35 eh. Ay, maaga mo. Maaga. Pag-get natin sa Manila, may maintenance na ako. Mm. Kaya yung sinabihan ako na maintenance yan, hindi lang yan gamot para kung may sakit ka o may niraramdam ka. Mm. Pin mo yan, mabuti man ang kalagayan mo or hindi, inom ka ng maintenance mo. Kaya medyo nakailang taon na rin ako sa maintenance. Kaya I believe na siyempre diet pa rin at saka exercise. Mm. And then, yung stress-free na lifestyle. Yun ang number one, stress-free. Maintain ko pa rin yung maintenance ko, nadagdagan lang konti. Kaya ako'y nagpapasalamat sa iyo, Fred, na pinaunlakan mo yung podcast ko. This is something na parang my listeners and my viewers would really appreciate and would learn something from this show. Kasi mo yung mother ko na ako nga di nga, until now, di pa ako paniwala na may cancer ako eh. Di ko pa rin ma-accept eh. Pero dandahan ko na ina-accept na siguro kung hanggang doon na lang buhay ko. Yes. Ano na. Lahat naman tayo papunta dyan eh. Mm. And we can never know kung what's next on our life, di ba? So, Fred, thank you so much for gracing my podcast. No, I really treasure this moment that we talk about your situation there in Canada. All right, thank you. Thank you. Bye bye.